Step 1. Create a standard user account. So, bago tayo mag-start, kailangan mo natin gumawa ng account. So, press Windows U. Then, hanapin lang natin yung accounts. And after that, hanapin natin yung others users. And after that, add tayo ng account. And, yun, select natin yung I don't have these persons. Yan. Then, add tayo ng add user without Microsoft account. Click natin. And yan, i-fill out lang natin yung mga blank na yan. So, username natin is Tibe. Password is Kelvin. Small letter lang. Yan. Re-enter natin. So, after that, kailangan natin isagutan yung mga security questions. So, lagay natin is Carla. Yan, basta i-fill out lang natin yan. And pagkatapos is i-click natin lang yung next. Yan, next na. And yun, nakagawa na tayo ng account natin. So, tingnan natin kung naka-standard user siya. So, naka-standard user siya, okay na. Step 2, prepare a test folder. So, right-click and click new and click folder. Then, ang ilalagay nating name is test folder. And then, so ilagay muna natin sa side. And after that, pagkatapos is click natin yung folder. And then, hanap lang tayo dito ng mga files na pwede nating ilagay sa loob ng folder na in-add natin. So, yan. Copy lang tayo ng file. And then, ipipaste na natin sa loob ng folder natin o test folder. And yan. So, copy natin ulit. Add type pa tayo ng 3. Yan. So, after that, meron na tayong folder and documents or file. Step 3, add the standard user to the folder's permission. So, right-click the folder and properties. Click. And then security. Tapos, i-click natin yung edit. And then, add lang natin yung user account natin na ginawa. So, Tibe. Yan, then, okay. So, as you can see, nakikita natin yung ginawa natin. So, add, okay, apply, okay. Yan, and okay. So, tapos na yung ating step 3. Step 4, test delete permission as the standard user. So, click natin or press natin yung Windows L or pwede naman pindutin natin to. Yan, tignan natin yung account. So, as you can see, nandyan na yung account na ginawa natin. So, password natin is Kelvin. Yan. And yun natin. Yan, tama. So, hintayin na lang natin siya mabuksan. So, hi. Then, getting things ready for you. So, hintay lang natin siya. So, yan. I-next lang natin lahat. And after that, yan. Nabukas na. And bago tayo magano, siyempre, i-refresh muna natin siya. So, try natin mag-delete. So, search natin yung kanina, yung folder natin. Test folder. Here. So, yan. Nandito na sila, guys. Yan.
So, try natin itong delete yung number 3. Yan. Delete natin. Yan. Are you sure? Yes. So, nakikita natin hindi siya pwedeng ma-delete and nag-ask siya ng permission for admin or administrator. So, yung password ng admin para ma-access. So, tapos na yung step 4. Step 5, encrypt the folder. Next, log back in admin. So, Windows U. And, yan. So, click natin yung admin. And, type the password. And, yan. So, right-click a folder. And, hanapin natin ulit yung properties. And then, click natin yung advanced. Click natin yung encrypt contents. And, click OK. Apply. Then, OK. OK. And then, Windows L. So, balik tayo sa TV. And, write the password. So, yan. Nandito ulit tayo. So, try to open a document. So, ito. Click natin yung test folder. So, try natin siyang ulit i-delete. Yan. Are you sure? Yes. So, yan. First step natin kanina, hindi pa rin pwede siyang editable. So, try natin i-open. As you can see, hindi rin siya pwedeng i-open. O, diba? Meron siyang permission for admin. So, punta na tayo sa step 6. Step 6. Change the standard user's permission. So, log back ulit tayo sa admin. Then, click the admin and type ulit tayo ng password. So, after that, right-click ulit natin yung test folder. And hanapin natin yung properties. Yan. Tapos, punta ulit tayo sa security tab and click TB. Then, click edit. And i-check natin yung modify and i-check natin yung read. So, hindi siya pwede. Kaya, check na lang natin yung modify. Sumasama siya. Apply and okay. Okay. Yan. So, yan. Tapos na yung step 6 natin. Step 7. Verify the new restrictions. So, ilagin natin ulit yung user. And click TV. And type natin ulit yung password ng user natin. So, check natin yung test folder. Click. So, check natin i-open yung document. And as you can see, hindi siya pwedeng ma-open. Yan, ask me later and cross. And try naman na tayo na mag-delete. So, yan, delete. So, as you can see, pwede siyang i-delete kahit hindi tayo mag-a-ask sa admin. So, tapos na yung ating step 7. Step 8, delete the standard user account and remove password. So, kung gusto nating palitan yung password, punta tayo sa settings. Para mas mabilis, pindutin natin yung or press natin yung Windows U.
Yan. Tapos, punta tayo sa accounts. And hanapin natin yung sign in options. Yan, click. Tapos, hanapin natin yung password. Yan, click natin. And then, change. So, lagay muna natin yung current password natin. Yung Kelvin. Yan. And next. And wala tayong ilalagay sa mga yan. And click next. Finish. So, yun na. Wala na yung password niya. So, try natin. Press natin yung Windows L. So, yan. Then, as you can see, is wala na siyang password. O, diba? So, try na naman natin i-delete yung user account na ginawa natin. So, balik tayo sa ating admin. And enter the password ulit. Ayan yan. So, ang ginagawa natin ngayon is patapos na. So, Windows U. Yan. So, hanapin natin yung accounts and click natin. Yan. And then, punta tayo sa other users. So, here, may makikita tayo dito ang remove. Yan, click natin. So, as you can see, hindi siya pwede ma-delete. Kaya, punta ulit tayo sa ginawa nating account, which is user account yung TB. So, Windows L, click TB, and sign in. Wala siya. Sign in. And, yan. So, click natin yung TB. And, yun. Click natin yung sign out. And, waiting lang tayo. And, yan. So, punta ulit tayo sa admin. Yan. So, punta ulit tayo sa settings and remove. Yan. And, delete account. Hintayin lang natin. And, that's it. Na-delete na yung account na ginawa natin. So, tignan natin siya. So, press Windows L. Oh, that's it. Wala na yung user or TB na ginawa natin.